Sige. So, mo-proceed ta sa ito ang topic karon, actual sin. So, ayan definition. Ang actual sin, kay kanini siyang mga sins nga individual nato nga gipanghimo, unya voluntary, intentional, pwede pod ignorantly. Mayong gitag voluntarily, walay nagpugos nimo, walay nagpush nimo, walay nang hadlok nimo para mo commit ka na. Unya mayong gitag intentional, ang imong motive kay kahibaw gyud kang sa gyud unya imo gyud gihapon siyang gihimo. Unya ignorantly, mayong tag ignorantly ka nang usahay wa ka kahibaw pero still nahimo nimo ang usa ka act ang kanabitawong sin. So ang tawag anak niya kay actual sin. Usahay ma-confuse ka, right ba ni o wrong ni siya, whatever imong decision, kung sin na siya bisan pag ignorante ka anang butanga, sin gyud imong nahimo, dili siya matawag og excuse nga wa man ko kahibaw. Sin gyud siya whether ignorante ka na or dili, whether intentional na or dili, basta kay voluntary na imo nang act, way nagkuan nimo, walay nagtion nimo nga ipahimo na. So actual sin na siya. Now, ako lang i-review atong i-contrast lang balik sa original sin, sa sin nature o kaning actual sin. So ang kaning original sin, muni ang first nga sin, muni giningon nga sin nga gihimo natong tanan pero through ni Adam. Connected ni Adam. Dili gid ikaw ang ninghimo, si Adam ang ninghimo niya kay since siya man ang representative sa whole nga human nga race, siya man gid ang start sa tanan, naaman ta niya tanan, mo nang naatay original sin through Adam. Dahil kaning nga original sin produce og sin nga nature. Nanatay kinaiya nga magsigin na lang og himo og sala. Dahil kaning sin nga nature mo lead siya nato nga mo commit na gyud tag actual sin. Kanang ikaw na gyud ang mohimo, dili na through Adam, ikaw na gyud, kita na gyud, nanatay faculty, mind, nanatay mga pagpanabot, kita na gyud ang ningkamit anak nga mga sala. Namo ni ang giingon sa Bible, Leviticus chapter 5 verse 17, mo ni ang basis nato ani. If you sin and break any of the commands that the Lord said must not be done, you are guilty. Even if you did not know about it, you are still responsible for your sin. Mo ni giingon sa Leviticus 5:17. Okay? So, panalitan, batanon pa ka, love kayo niyong usag-usag kunuhay, dayon kamit og fornication, wa ka kahibaw, wrong day na, still ingon diha responsible ka ana nga sin. Guilty ka ana. Ezekiel chapter 18 verse 20, the one who sins is the one who will be put to death. A son will not be punished for his father's sins, and a father will not be punished for his son's sins. A good man's goodness belongs to him alone, and a bad man's evil belongs to him alone. So muni ang giyon sa Ezekiel. Kung kinsa ang nakasa, kana nga sin, anak ra gyud na diha nimo, di na pwede ka panghatag. For example, makasa karon og sa kasa, dahil mayong ka, apila si kuan palag silot be, dili pwede imo ra gyud na. Okay? Tagsa-tagsa nato, manubag yun ta sa ato ang mga sala. Labi na karon nga, muna giningon individual na, dili na ta, muna giningon, dili na ni sin through Adam, buhi na yun ta kada usa. Sa una, naarata sa suod ni Adam, karon na nagita sa gawas ni Adam. So, kada usa na to nga mo decide or mo action, ya muna giningon, ako di lang ko gusto makahibaw ha, para di ko makasa, still ingon diri, sa Leviticus 5:17, bisan pag hakibaw, guilty ka anang butanga. Okay? Unya dahil di ka pwede ka pamasa. So for example, si Chan nakasa, yamo na siya, si Kuan lay siluti bi, alay sa lay siluti pilog, ayaw lang dila ako. Di pwede. Ikaw gyud, ikaw man aning himo ana nga act. Now, arita sa kategory. Kung naklaro ra ang definition sa actual sin, walay confusion, walay gamayng kalibog dihan dapita. So arita sa mga kategory in terms sa kinsay imong mabuhatan sa sin. Number 1, naay actual sin nga ginganlan diri sa Bible og unforgivable sin. Matthew, mabasa ninyo sa Matthew chapter 12 verse 31 o verse 32. Ingon si Jesus dire,
So I tell you, people can be forgiven for every sinful thing they do and for every bad thing they say against God. Kung ako kayo mga ipanulti about ngadto sa Ginoo nga bad, still forgivable ra na siya. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. You can even speak against the Son of Man and be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven, not now or in the future. So di gyud ka mapasaylo karon nga time ug sa future ang millennial nga time katong si Jesus ang mag-reign diri sa earth. Bisag asa na duha nga time, dili na mupasaylo ang Ginoo ana nga sin. Ta kakuyaw ba ani nga sin? Atong tan-awon ang example. Unsa man example ni siya? Acts chapter 10 verse 38, mabasa ninyo diya sa Bible. Ingon diri, you know about Jesus from Nazareth. God made him the Messiah by giving him the Holy Spirit and power. Jesus went everywhere doing good for people. He healed those who were ruled by the devil, showing that God was with him. Ang pag-abot ni Jesus diri sa earth, nahimo man ni siyang tao, God nga nahimong tao. So, ang Dios nga gingalag Father, naghatag ng Holy Spirit, mo'y nag-uban ni Jesus diri aning kalibutan na katong nag-heal siya mga masakiton, ang power sa Holy Spirit ang gamit. Okay, Jesus. Now, sa diyang nag-heal si Jesus sa mga masakiton, hindi nahitabo. Ang katong mga tao, ginganlan, ang tawag ani nila nga mga tao, Pharisees, bisag kailagid sila ni Jesus, suko gid kay sila sa ngatanan ni Jesus, di gid sila ganahan ni Jesus. Kaya ba mo silang gihimo? Pagkakita nila nga si Jesus, dahil kay gipanghimo nga mga nangaayo nga mga masakiton, ingon din sila, when the Pharisees heard this, they said, this man uses the power of Satan to force demons out of people. Yeah, Satan is the ruler of demons. So, bag-o lang na ito nabasa sa Acts 10:38 nga ang power gigamit ni Jesus Christ kay ang Holy Spirit. But then, ang mga Pharisees niingon sila, ang kanang power ng gigamit na bangka Satan man na. So, ilang gipakahimo nga Satan ang Holy Spirit. So, si Jesus nakahibaw sa ilang thought, ingon sa Matthew 12:25, Jesus knew what the Pharisees were thinking. Mao nang niingon din si Jesus sa Matthew 12:31, ingon siya, kaya ba mo, ang mo speak against sa Holy Spirit no, kaya di ra ba na mapasaylo. Okay, man siya ang forgivable nga sin. So, kamo nga mina mo ani, ay mo kakulba nga basin nakahimon na baka kaana, wala man ka diri ning ngan og Satan sa Holy Spirit, wala man ka. So dili na unforgivable. Mo ni ang unforgivable. So man kung maglibog mo unsa man mahadlok mo ani, unsa man unforgivable? Mao ni nga mga verses ginganlan nila og power ni Satan ang power sa Holy Spirit. Ginganlan nila og yawa ang Holy Spirit. Ilang gipakahimong yawa ang Holy Spirit. Kana ingon ang Ginoo ayaw gid nagbuhata. Okay? Kay holy na nga person sa Trinity, ayaw nag-inganli og yawa. So safe ra mong tanan aning unforgivable sin. Now, number 2 nga category sa actual nga sin. Sin that leads to death. Kana makamatay. Mamatay gyud ka physically ba, ilubong gyud ka ba kanang wala na kas earth. 1 John 5:16 ingon si Apostle John, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is a sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. Ingon si Apostle John, ingon siya, naay sin nga mo lead sa death. Naay sin nga dili mo lead sa physical death. Naay sin nga mamatay gud ka physically. Okay? Example. Kaning si Ananias ug si Sapphira sa Bible kadungog na mo ani nga name. Manag-asawa ni silang duha. Yeah, Christian ni sila. Iyon diri, there was a man named Ananias. His wife's name was Sapphira. Ananias sold some land he had. Ang mga Christian sa una, kay grabe ilang love sa ilang mga kauban, kay ilang ibaligya, ilang yuta, yadayin ang mga halin bitaw, kay ihatag nila sa mga apostles. Niya, ang mga apostles, mauna na mo distribute sa mga pobre nga ilang mga kauban. Yan na ilang life sa una, grabe kay ilang kanang gugma. Now, naay managtiayon kani si Ananias ug si Sapphira, nagsabot sila, ibaligyan nila ilang land, yadayin ila rin ihatag sa mga apostles ang money, ila din nga, example, Sir Peter, mo ni ang halin sa among yuta para mo i-donate, ihatag diha. Unsa di, gibuhat nila. But he gave only part of the money to the apostles. He secretly kept some of the money for himself. His wife knew this and she agreed with it. Gikuha nila ang part sa bahin, then ang ilang gipahibaw sa apostles, mo ni ang tanan nga bahin. So lying, namakak sila.
Si Peter nintubag, Ananias, why did you let Satan fill your mind with such an idea? You kept part of the money for yourself and lied about it to the Holy Spirit. So nanasad. Ingon si Apostle Peter, ang inyong gibakakan ani ba kay ang Holy Spirit man, di man ako. Kay kaning work, kaning maghatag mo sa mga uban nga mga tao, nindot man ni nga buhat pero namakak man gud mo ya work biya ni sa Ginoo niya namakak mo ingon mo muni ang halin niya nanguha man lagi day mo og inyuha. Ingon sa Apostle Peter sa verse 4, before you sold the field it belonged to you, right? Ingon siya, di ba inyo man na sa sinugdanan palang daan? And even after you sold it, you could have used the money any way you wanted. How could you even think of doing such a thing? You lied to God, not to us. Ingon sa Apostle Peter. Ingon siya, inyo man jud unta ni wa may namugos ninyo ani ngano namakag pamanggid mo. Di ba? Pwede ra man tato sila mamaligya. Iday mingon siya ang atong ihatag ani love, sa love ang tawag nila sa asawa. Ang kanilang half, no? Atong ihatag sa Pangginoo ari sa mga kauban. Wa gyud nagpugos nilang ihatag na tanan. But still ang ilang giingon nga mao ni ang halintanan. So namakak sila, ingon sa Apostle Peter, inyong gibakakan ani ang God. Verse 5, when Ananias heard this, he fell down and died. Some young men came and wrapped his body. They carried it out and buried it, and everyone who heard about this was filled with fear. Nangahadlok ang mga nakadungog. Namatay diha si Ananias. Then later, basa mo sa inyong Bible, yun yung padayunan o basa, ang iyang asawa, wakibaw, patay na day ang bana, ning abot sad siya, same nga lie, yang gisulti, same nga bakak, nagkapares ko silang duha. So, namatay gud siya sad, ang wife, si Sapphira. So, man example sa physical death or sin nga mulid to death. So, nanamoy clue. 1, kana mamakak ka sa Ginoo. Kisay kasuway na ni gamay. Wala pa? Wala pa. Sa may ning promise nga Lord, inigkakuan, magtarong na gyud ko. Papa, so di pa na siya, again, di pa na sin leading to death o pa man ka mamatay. Okay? Sample number 2. 1 Corinthians 11:28. Naay tradition ang mga Christians kaning gitawag og Lord's Supper or breaking of bread. Kana bitaw ang gihimo ni Jesus, kuha siya pan, nagkuha siya wine, then gihatag niya ang pan, gipikas-pikas kay ang pan nagrepresent sa nagsymbolize sa iyang body nga mao'y nasakit. Then ang wine nagsimbolo sa iyang blood nga mao'y gipagas sa dito sa cross para sa atong forgiveness niya. Gusto ang Ginoo nga i-remember na nato pirmi ang iyang sacrifice through anang breaking of bread, mga una ng panog, may inuman ng wine. Dili para mapasaylo ang sala, kundi para i-remember gid mo pirmi ang sacrifice ni Jesus. Now na mga Christian sa una nga naghimo sila ni ana, ang nahitabo no mangaon gyud sila no ang uban naghubog-hubog ang uban kay dili manghatag sila mga kauban, nagdinaw, nagpundok ang mga Christians unya wala na sila magtarong. So ingon si Apostle Paul, before you eat the bread and drink the cup, you should examine your own attitude. If you eat and drink without paying attention to those who are the Lord's body, you are eating and drinking will cause you to be judged guilty. That is why many in your group are sick and weak and many have died. So nangamatay gid sila, physical. Okay? Nagkaluya, nangasakit, dahil todo, nangamatay, naibungan ano mga Christians yan, nangamatay lagi na halos ang tanan diha. Ano man na, kay ang katunang wala mag-care sa body, nag-ihay lang. Ang body dinaw. Ya, sacred man ni ang fellowship sa Christians, niya ilang gibinuangan lang nila ba. So, sin leading to death. Example number 3. 1 Corinthians 5:1. I don't want to believe what I am hearing, that there is sexual sin among you, and it is such a bad kind of sexual sin that even those who have never known God don't allow it. People say that a man there has his father's wife. So, naay usa ka tawo sa Corinth nga ang iya bitong kaipon ang asawa sa iyang papa. Nagdug sila, nagrelasyon sila. Ang asawa sa iyang papa. Imagine, asawa sa imong papa, so imong stepmother, imong mama-mama. Yang girelasyon ang mama-mama sa iyang papa. Ingon sa Apostle Paul, mao ba na di mo inaana dinha? Wa man gani magbisyo ana ang katon dili mga Christian. So ingon sa Apostle Paul verse 5, that this man is to be handed over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may have forgiveness in the day of the Lord Jesus. Ayon sa Apostle Paul, kanang tawhanan nyo, inyo nang i-turn over ni Satan para mamatay na siya, kanang destruction of the flesh, para muhunong na iyang pagpakasala. So again, sin unto death. Mga ngilad nga mga sin nga maghatag og kaawaw sa ngan sa Ginoo. Muni siyang example sa sin nga mulid ngadto sa death, physically.
Magkawi ka, dayon mamatay. Okay? So, nanamoy clue, nanamoy idea, unsa ni sexual sin, kaning mga attack ngadto sa Holy Spirit, mga bakak, okay, ngadto batok sa Ginoo. So dili ka binuangan gyud ang Ginoo, ang Holy Spirit mo nang sacred kay na nga mga names mo nang kabantay mo na ay mga tao yanura kay magbugal-bugal og mga inani Ginoo, Holy Spirit. Yanura kay gamiton nila nga mga terms pero muna giningon sacred kay ni sa katanan, gamay ra gyud kag ligas ani mga butanga leading to death gina nga mga sin kana mangingonana. Ug kani manginani mga words nga kind mama nimo imong gidugan siya wag gyud kapagdeglain, no? Or papa ug anak, manginana nga mga relationship, mga gilad nga mga relationship dili mga normal, okay? Or igsuon to igsuon, mga lala nga mga klase sa mga sin leading to death. Okay? Now, third category, sins against the body. 1 Corinthians 6:16. The scriptures say, the two people will become one. So you should know that anyone who is joined with a prostitute becomes one with her in body. Verse 18, so run away from sexual sin. It involves the body in a way that no other sin does. So if you commit sexual sin, you are sinning against your own body. Na issue diri, na yung mga gibadlong si Apostle Paul, naa sila'y mga giadto nga mga prostitute ba, nagbayad sila ba? Para maka-sex nila ba? Ingon si Apostle Paul, kay ba mo nga kanang sex mo na way nga ang two mahimong one? Ang duha ka person mahimong one. Ingon si Apostle Paul, kanang sex. Ingon ana na siya ka sacred kanang act ang kanang sex. Okay? Dayon ko makig-sex kag prostitute, imong gihimong one imong body sa prostitute. So ingon sa Apostle Paul, nakasa ka sa imong body, muna siya ang sin, kaning sexual sin, fornication. So munang bantay-bantay mo ang mga fornications kay kana siya sa na batok sa imong body. Ang imong body ana imong gidaot. Kay ngano man, dapat imo nang gi-save, imong gi-reserve imong body nga ma-unite sa somebody nga katong imuha gyud nga partner nga for life. Okay? Or godly or imuha na gyud na nga matawag nimong mate. Imo ginang gamiton imong body sa isigilan nimong mate bisag kinsa. Nagsige kag unite sa bisan kinsa nga dili important sa imong kinabuhi. So nakahimo ka unsa man sin against sa imong body imong gidaot ana, imong body imong gisad-an ana nga mga acts. Okay? So mo nang wait gyud, ayaw pagdali, ayaw pagpada sa culture karon nga gi-promote nga dapat kabayo dayon basta na feelings. Ayaw gyud, wait gyud kay again sin na siya against sa body. Okay? Bahala nag-antanan halos sila nagbisyon na imong mga friends. Mo ingon sige na ba kay kami human nami. Ikaw diha ay pag-arte-arte. Ay gituo ana. Okay? Kay dili na about inarte kundi ang about na pag-keep sa unsa ang importante. Okay? So sin na siya against sa body. Okay? Then ayaw sad pag-try og experiment sa imong kaugalingon, ayaw sad kay again mo na giningon ayaw i-enjoy advance ang something nga enjoy unta nga beautiful kay nga enjoy sa imuhang kanang love na gyud sa imong kinabuhi nga with blessing sa Ginoo, with blessing sa imuhang pamilya. Okay? So ayaw usiki imong body, i-treat imong body as precious. Kung ang uban ilang ibarato ilahang body, ikaw ayaw lang yun. Ya then kung nasipyat na pod ka aning dapita ayaw kawagtag paglaom yung halalain no, man naman ko ana, wala ko paglawan na, patay na ko wala na. Wala pod, ayaw ka na imong kaugalingon, ayaw pati imong kaugalingon. Okay? Wala mawa imong value at tubangan sa Ginoo. Okay? Category number 4, sins against Christ. Ingon diri sa 1 Corinthians 8:12, when you sin against your brothers and sisters in Christ, in this way, and you hurt them by causing them to do things they feel are wrong, you are also sinning against Christ. Nagpakasa kuno ka against ni Christ kung nakay pasakitan nga believer kana bitang usa ka son sa Ginoo, anak sa Ginoo. For example, imo gingalgalon sa pagpakasala. Sige na ba kuyog ta ba? May di lagi ko kay masukang ayos Ginoo no? So, nakasa ka batok ni Christ anang inana. Once ang usa ka anak sa Ginoo pasakitan sa usa ka person whether Christians or dili, sin na siya against the Christ. Wala na ang Christian, kabantay mo bugal-bugalan sa suban nga mga tao, wa kabantay mga tao nang imong gitarget ana si Christ na. Okay? For example, si Apostle Paul,
iyang gipampatay ang mga Christian sa una katong di pa to siya Christian. Ang Ginoo ning meet niya one day, ingon ang Ginoo nganong imo makong gipasakitan. Siya wa man ka pasakiti. Ang imong gibuhat na nila diri nimo gibuhat nako. So man sins against Christ. So man for example diri kay bawo ka nga kana siya Christian niya imuhag yung sigihan og kanang bugal-bugal ngadto na ni Christ imong gibuhat. Okay? Or imo gid siyang pasakitan ngadto na ni Christ imo gibuhat ang kana nga mga acts. Ito nakasa, di ko nga ito ni Kristo Jesus. Wa man siya dire. Sa diyang gibuhat na nimo sa iyang anak, imo nang gipasakitan siya. Okay? Number 5, sins against God. Romans 1:21, people knew God, but they did not honor Him as God. And they did not thank Him. Their ideas were all useless. There was not one good thought left in their foolish minds. So, sumni sin against God. Kana bitaw mga actions nimo one kan dili nimo i-honor ang Ginoo as God gud siya ba? Okay, unsa pasabot anan dili nimo siya i-honor as God? Kana bitong for example, kasway na mo nakasab-an mo diri nga nakamit og principal unya wala ra mo greet. Papa nakasabi. Pero kaysa nanay nakasab-an. Nga naman. Nganong kasab-an man? Kay wala niya gi-honor ang principal as principal, iya lang giisip ang principal nga murag classmate niya. Okay? For example, si Aba, nag-meet sila ron, sir. Niya dahil iyarang fist bump, sir, boom, no? So, muralag iyahang barkada. So, ipatawag dahil, ano man, respeto dapat, good morning, yun, imanag yun, no? So, nga naman, ang imong respect niya, taas dapat, kaya nga naman, pinakataas naman na siya sa school. Ano ba? Okay? Example, maabot ron diri ang division head, yun na nagkwintas ta sa tanan nga mga buwak-buwak diha. Unya naggibutang sa tubangan, gipalingkod sa tubangan, ya ikaw yano ra ka kiniagi ba nga mura lag. Naglingkod sa imong tungod ba. So kasaba na sana. Nga naman, wa nimo siya gi-honor as somebody nga taas gid siya rank. Now, muni ang sin batok sa Ginoo. Daghan ang ingon diri, they did not honor Him as God and they did not thank Him. Ang Dios mura lang bitaw barkada nila. Ang Dios mura lang bitaw niya classmate, ang Dios mura lang bitaw niya silingan nga yano-yanohon ra niya o kana bitaw disrespect. Kay di niya ihatag ang respect nga angay niya. Okay? So, verse 22, they said they were wise but they became fools. 23, instead of honoring the divine greatness of God, see? Divine greatness of God, grabe na ka-great ang Ginoo. Instead kuno nga i-honor na, ingon diri, who lives forever, they traded it for the worship of idols, things made to look like humans who get sick and die, or like birds, animals, and snakes. So ang God kuno great kaysa nga tanan, ila lang kunong gitrade. Sa gitrade, gialid-an lang nila ang God, gialid-an lang nila og idols nga murag tao tan-awon, murag animal tan-awon. Muna for example, ang mga Israelites sa una, ingon sila si Moses, nawa naman si Moses, maghimo tag kuan bi image sa Ginoo. So naghimo sila baka, then pagkaman nila himog baka, ila ding muni ang nagluwas nato, muni ang Dios. Gimuan nila dagway ang Dios nga hinimura nila gihapon silang kamot. Okay? Same sa netabo sa daghan karon sa India, same ang Dios gipakasama nila baka, Brahman. Dayon same sa ato diri sa Philippines, gihimuan nato ang Dios og image kana bitang mga imaginations lang bitaw sa tao, dayon made of wood, stone, gold, silver, sa pala nga materials, marble, karon na plastic. Ang materials gihimo nila sa image sa Ginoo mga corruptible. Muni ang gimin ni Apostle Paul diri nga wala nimo gi-honor ang Ginoo. Si nga dili na siya match sa iyang divine greatness ba. Okay? Dili siya match. Grabe ka great ang Ginoo niya, yang image. Grabe ka low, ingon diha dili na nakamatch. Muna giyon diri sa Bible, they did not honor Him as God. Verse 25, they traded the truth of God for a lie. Ang truth about God giilisan sa tao og lie. They bowed down and worshiped the things God made instead of worshiping the God who made those things. He is the one who should be praised forever. So kabanta mo na reversal na hitabo karon. Ang created sa Dios mao na ang gi-worship imbis ang nag-create sa Dios. Mayon ang mga tao wala man namo gi-worship, pero mayon kag wala gi-worship imo naman gud siyang gitreat nga murag God. For example, nag-ampo na kaniya. Supposedly adto ra man ta ka dapat mag-ampo sa Ginoo.
ning salig na kaniya for blessing. Dapat supposedly adto naman unta gid kamo salig sa Ginoo for blessing. Na makadugmog terms karon nga Pedro Kalungsod, panalangin ni kami si Pedro Kalungsod na by power mo bless di nimo God raman unta na dapat mohimo ana. Okay, so ning shift mo na mayon, wala mo na namo siya gisimba. Ang ilang mouth moingon og wala, ang actions nagsulti og opposite. Sabot man mo ana no, ang mouth lahi sulti. For example, karelate siguro uban ani na mo'y friend ang lalaki, moingon love tika, lipay na ka, kilig-kilig, kirig-kirig na kas kakilig dia. But ang actions, layo naman lagi kaayo, nagkuyog mo lagi dito katong gimuta, no? Unsa ba? Babae ba? Unsa ba? Okay? Yan yung ka, love, magaguni mo, yung ano man eh. Lahi man lagi mo action. So, matrace nimo ang tinuod through action. So, ang mga tao karon yun, wala man, pero ang action, musulti sa tinuod nga ang Dios, wala na siya gi-honor ang creator, ang creature na ang gisaka. Okay? So mo na gilikayan sa usa ka Christian nga dili gyud na niya mahimo kani siyang isaka ang creature kaysa creator. Okay? Category, same nga category sins against God. Ingon diri sa Revelations 21:8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So stay, ang punishment ani, unbelieving, kanig yung dili matinuhuon. Kaya tayo makadungog lang ka about God, di dahil ka, kaibaw na ka about God, di mo to ka na, di kay ko mo to ana, kaibaw lang ka, pero di kay ko mo to ana. Okay? Unbelieving. Unbelief. So nakasin, batok sa Diyos. Category number 6, sins against our fellow man, batok sa tao. Yung diri Romans 13:9, the law says, you must not commit adultery, you must not murder anyone, you must not steal, you must not want what belongs to someone else. All these commands and all other commands are really only one rule: love your neighbor the same as you love yourself. And love doesn't hurt others, so loving is the same as obeying all the law. So manigi summarize diri ang mga sins ngadto sa ato isikataw: murder, patay na may mo sikataw; dahil adultery, giilugan nimo sa asawa ubana; stealing, mga butang, kwarta; covetousness, ibog ka sinaan niya, imo sang kwaon, imo sang sundon, imo sang ilugon, no? So, nagpasakit sa ubang tao in general. So, muna say sins against sa atong fellow man. Muna mo kumpiyansa, sasta ni kaning love. Pwede mo makasaan ni against sa imong fellow man. For example, paasa-paasa. You know? Dahil masakitan na. No? Babae lalaki, masakitan na. Dahil uban pa. Uyab-uyab, ngaway klaro, buwagan na sa dayon mo. Kaya nara kay tuyo lain diha. Included na ani, sin na siya against sa imong fellow man. Okay? Mata, binata raman na, tiaw raman to, joke raman to, para still imong gicommit. Okay? So kana. So mo ni ang sins, actual sins, ang mga kategory sa actual nga sins, dili ni tanan diri nga list nasa Bible, pero mo ni ang mga kategory. So mo nang for example, mayon ka, ako wala man ko kapasakit og uban nga mga tao. How about sins against God? How about sins against Christ? How about sins against the body? How about sin nga mo lead to death? How about kani? Okay? So again, para sa mga bago nang abot, kung wala pa nimo nganlig yawa ng Holy Spirit, safe ra kaaning unforgivable sin. So man ang kita ninyo, dili siya kanang few lang ang sin nga moingon ka ako no, di kay ko maimpierno kay ngano man. Wala ko makapasakit sa uban nga mga tao. Pero pila ka kategory? Daghang kategory ang sin, di gani exact nga list akong gihatag diri. Ako rin gi few gigamay ra. So kung safe ka ani wa ka kapasakit sa uban nga mga tao, how about kato sa Ginoo, how about ni Christ, how about kato siyang 1 2 3 4 5. Okay? So, kisay makaingon diri nga limpyo katanan ato nga kategory. Na? Wala no. So wala ta pareho ta tanan ana. Now, kinsa may witness ani? Kinsa man ang witness nga moingon nakasa ka? Tago lang di ko. No? According sa Bible, Psalms 33 verse 13, the Lord looked down from heaven and saw all the people. From His high throne, He looked down at all the people living on earth.
Verse 15, He created every person's mind and He knows what each one is doing. So di ka kahide, di ka katago sa Ginoo. Hebrew 4:13, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. So di ta katago sa Ginoo. Pwede ka mutago use blackboard, pwede ka mutago CR, pwede ka mutago ilams lamisa, but open kay kasangatanan at tubangan sa Ginoo. Imong mind open kina sa ngatanan. Kay bawo ang Ginoo before nimo ipanulti na imong mga ipanulti, kay bawo na sa danon sa imong padong paisulti. Sample tan-aw ka diha sa imong katapad, dakiyon ka buang manisiya. O pa nin imong gi-mention, kay bawo nang Ginoo nang butanga. Okay? Then sa gawas man ka, butan kay kasangatanan sa sud ay nagsige tug buang. No? No? Yan na ba? Kasuyan man mo ana, di ba? Kasuyan naman tatanan ana. Naatay lahi nga mo gawas sa atong baba din, naatay lahi nga ibutang sa ato ang o. Okay? Dahil kita adihag maestra, ma'am, gwapa kay ka ma'am. So dako tugtiyan. No? Okay? Naakay natay mga ana, natay double nga mga thoughts, messaging natay man ana. So walay nakatago ana sa atubangan sa Ginoo tanan. Now, question, asa ani nga sin nga mulid ngadto sa impierno? Asa ang dili? Ang answer, usahay mamili mangguta usahay kay kung makaibaw ganita nga naa di sin dili pa daw sa impierno, motoy ato ang sige himo. Kay okay dinhi. Kay dito may impierno ani. But ang reality, all sins lead to hell. Yun na sa Romans 2:8, but others are selfish and refuse to follow truth. They follow evil. God will show His anger and punish them. Romans 2:9, He will give trouble and suffering to everyone who does evil. See, evil man tanan. Walay pili. Gamay nga evil, dako nga evil. Evil na tanan according sa Bible, and Dios mo punish ana. Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. So itugyan niya sa impierno ang tanan nga wicked nga person. So, kung ask mo sa question, asa diha, ang gamay lang ba? Gamay lang. Kay adto lang mi ana. Wala gyud. All sin, muna kabantay mo sa itong discussion, wala nato gisegregate, wala nato gi-categorize as dako and gamay. Ato rang gitreat siya as same category tanan nga sin, ang tanan mulid gyud na sa hell. Muni ang nakalahi sa teaching sa Roman Catholic Church o sa Christian nga church, kay sa Roman Catholic na ay dagkog gagmay. Ya dayon ang katong dagkog yang lag mortal. Then kung imo nang himuon, matangtang ang imong grasyas Ginoo, mo na mobalik ka sa sakramento, kay kung dili na nimo buhaton, maimpierno gyud ka. Ya kung dili mortal imong nahimo, okay lang, nalang kay murag silot gamay. Itkan sur kas Ginoo daong gani mo, dahil wala ra. Pero maligas gani ka sa mortal, maimpierno gyud ka. So for example, karong adlaw, example nakakompisal si Day Abag hapon nakakaon sa span, napasaylo na siguro napasaylo sa. Then karong hapon nakahimo na sa si Abag mortal. Ya then pag-abot sa gawas na ay motor nga nilupad nahug sa iyang uo, namatay. Asa man siya padung ato according sa teaching sa Roman Catholic Church, impierno giga naman katong imong mortal, wa man nimo makompisal. Okay? So ako may may tabo na karon ni Day Abag. Okay? So, maulan na ba may tabo? So, munang sa Christian nga teachings, walay ingon ana kay all nga sin, whether mortal or dili, hell man gyud ka paduong, kitang tanan bound man gyud ta sa hell. Munang sa illustration diri, kani atong life every day, wala ganita ni Christ, whether dako or gamay imong himuon, same category sin, naglakaw gid tang tanan padung sa hell every day. Okay? Kada adlaw. While wala pa maabot imong death, nagpitik gid ni imong life padung sa hell every day. Guwapa ka, gwapo ka, dato ka, dayon dahang ka kwarta, dayon sa pa, sikat ka. Wala gani ka diha sa salvation ni Christ, naglakaw ka every day padung gid sa imong end ang hell. Okay, impierno. So, all sins are not equal in severity. Sure, namang gidagko nga sin, yan agi gagmay nga sin, sure, but all sins lead us to hell gyud.
Ang tanang sin di man to siya pareho og severity, meaning naayoban nga mga sin nga grabe gid kay dungog, grabe gid kay silot, nagi mga consequence ang ngilad, but still pareho ra tanan leading to hell na tanan. So maning sa illustration number 2, kung muni atong life di ay everyday, whether dako or gamay, di ka pwede maka-judge nga, hoy ikaw ba? Example, mo ana ron si Daimier ni Christina, ikaw ba? Impirnohonon ka kay musa daw kayo. Actually, di na tinuod kamong tanan man kung wala ka diha ni Christ. Okay? Now, muning second nga illustration, muni reason nga importante kay sa nga tanan nga once nakadungog ka sa gospel ni Jesus Christ, muni reason nga dapat from going to hell, dapat mo change imong mind ug dapat mo gi-picture nako diri si Jesus Christ nga murag ark or murag barko, gamay lang, di man maarang sa PowerPoint, baruto na lang. Mura siya baruto nga only way nga makahatod nimo sa Ginoo, only way nga ma-save ka by believing sa iyang finished nga work, iyang death, iyang blood, iyang burial, iyang resurrection. Namatay siya para nimo, gipaagas iyang dugo as payment sa imong sin, nabanhaw siya para pag-free nimo sa imong sin. So mo ni siya ang reason nga importante ni once makadungog ka sa mayang balita, di ka dapat maglangan. Nga naman, everyday nagpatak imong life padung sa hell, dapat one day dapat manaagid ka ni Jesus Christ, reversal sa imong life. Okay? So kung wala pa ka mo repent, wala ka mo change sa imong mind, og mo trust na ka ni Jesus Christ sa imong salvation, tanan iyang gibuhat mo na imong salvation, naa ka ani nga state, naglakaw ka everyday towards sa imong end. So kung maabot imong death, wala, kita nimo ang imong end. Now, ingon diri, kunana ka ni Jesus Christ, unsa may mahitabo, save na ka, imong life padung na didto, makakamit bag actual sin, makasa ba ang usa ka Christian? Yes, but mo ni mahitabo. 1 John 3:19, ako lang sugdan sa verse 8. The devil has been sinning since the beginning. Anyone who continues to sin belongs to the devil. The Son of God came for this, to destroy the devil's work. Those who are God's children do not continue to sin, because the new life God gave them stays in them. They cannot keep sinning because they have become children of God. So we can see who God's children are and who the devil's children are. These are the ones who are not God's children, those who don't do what is right and those who do not love their brothers and sisters in God's family. So muni ang reality karon sa usa ka person nga believe na siya ni Christ. No sa naman may tabo niya? What nag-sin? Naman, pero dili siya mo continue sinning. For example, once ang usa ka believer makaibaw na siya nga wrong din na fornication, di na siya mo continue fornication. Once makaibaw na siya nga ang idolatry di wrong din na, di na siya mo continue idolatry. Once makaibaw na siya ang libak wrong din na, di na siya mo continue ang libak. Once makaibaw siya kanang hubo-hubo, di na makatabang sa mga tao, di na siya maghubo-hubo sa iyang live, okay? Once makaibaw na siya sa mga wrong, ang anak sa Ginoo, timan ini nga verses, di na siya mo continue nga musin. Muning attitude sa usa ka believer nga ningsalig na diha ni Christ. Now, lastly, arita mo end. Kung makasin ang usa ka believer ron, pananglitan lang, nasin gyud niya kanang tuyo or na sipyat gyud, no? Maimpierno ba na siya balik kung makahimo na siya na? Sa illustration, kung kanis yang nga person, ningsalig na siya ni Christ, nagsakay na siya sa boat ni Christ, once makakamit ni siya sin, malabak na basta na siya padung dito? Ang answer, no. Someday, 1 John 2:1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo nini mga butanga aron dili kamo man nagpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan si Hesukristo nga matarong. Ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ug dili lamang tungod sa ato kundi usab tungod sa iya sa tibok ug kalibutan. Okay? So na kay manlalaban. So manlalaban, rag lawyer nimo. Every time ang person nga naa ni Christ makasala, tuwa kay lawyer sa langit nga mo defend always nimo, kay righteous siya mo laban every time, masipyat ka. Ang iyang siya ang atong sacrifice, di ka mangita na dapat og sacrifice nga. Hala nakasako asa ka ko ani maghalad-halad sa doon, mulhod ka ngadtos ka nang kakahuyan ngadtos mingaw, maghalad ka dito manok sa banya. Dili. Ang imong sacrifice sa imong sin, always imong kalimot si Jesus Christ na always. So whenever makasa ka, Christian ka, naningkamot ka nga di na ka mo continue din nasipyat gid ka, timan ito nga mga truth dahil mo ni buhata.
1 John 1:8 ug verse 9. If we say that we have no sin, we are fooling ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, God will forgive us. We can trust God to do this. He always does what is right. He will make us clean from all the wrong things we have done. So, muna yung buhaton sa ka-believer. Naka ni Christ, nag-continue na kayo, naningkamot ka, di na mo keep sinning, then one day, nasipyat yun. Remember, na kaya manlaban dito, ayaw kawag tagpaglawan, ala, impyerno na sa guwan eh. Na kaya manlaban, then ayaw pangitag laing sacrifice, asa ko maghalad, no? Na kay sacrifice to sa langit, Jesus Christ, then na kay tig-forgive, confess, angkon lang, ay lang pag-deny. Lord, asa confess, 1 John 1:9, God, kaya mura na yung makapasaylo sa itong mga salo, sa Christian. So, dinita mo end. Nasabtandaan ninyo ang actual sin o ang iyang solution. So kung Christian na ka, sa imong sud sa imong kasing-kasing, yung mahadlok lang ka mo angkon, kaya nalagay mga manghilabot, masuko. Sud sa imong heart, believe naman ko ni Jesus Christ, gidin taon sa akong heart, gidi Christian ko. Well, kung makasakat man ito nga mga kamaturan. Then keep on doing what is right. Then, paningkamot nga ayaw na tong wrong, kaya bawa naman di ka nga wrong, ayaw. Then one day, kung makasaka, timan ini. 1 John 1:8, 1 John 1:9. Okay? Acknowledge, confess, atos Ginoo, Lord, sorry, naningkamot kinong tako, dahil nasipet gid ko. But Lord, musalig ko ni Jesus Christ, nga ingon dia sa 1 John, nga mo di siya di ang halad, dayon siya nga ako ang manlalaban. Lord, hinaut labanan ko nimo. Okay? So, wala question? Sige. So, mag-close ta. Gamahan og balaan nga man. Salamat sa imong gihatag namo nga time. Lord, akong giampoy na ikaw Ginoo maghikap sila mga kasing-kasing nga masabtan pagid og maayo kini nga topic Ginoo Dios. Amahan kini akong gi-pray in Jesus name. Amen. So, may hapon tanan.